Tumigil siya sa pagdidribble. Ba't niyo ba ako pinagkakaisahan? Tanong niya. Ipinagtatanggol mo si Betty eh. Ani Punch. So nagmamagaling ka pa kunwari. Pero sa totoo lang pare-pareho lang naman tayo ng iniisip na pangit siya. Hindi ko nga sabi iniisip yon. Giit niya. Hindi ka napapangitan sa kanya? Paniniyak ni Hiro. I'm not saying she's a potential beauty titleist, but I don't think she's ugly. Pahayag niya. Okay lang na maging GF mo ang kagaya niya? Ani Clint na may paghahamon sa tinig. Marahas na nagbuga siya ng hangin. Tigilan niyo na nga ako. Di nagkaalaman din ng totoong Kara. Napapangitan ka rin sa kanya. Sabi ni Benedict. Hindi nga sabi. Ba't ayaw mong masabing GF mo siya? Tanong ni Benedict. What's the logic behind this conversation? Yamot na usal niya. The point is, wag kang magmamagaling kung hindi mo kayang panindigan. Sagot ni Punch. Ano palang gusto niyo mangyari? Tanong niya sa naghahamon na ring tinig. Ligawan mo siya, sabi ni Hiro. Ano? Bulalas niya. Oh, kita mo na? Hindi mo matake, sabi ni Benedict. Kayo naman mga brad, kaganda-ganda ng girlfriend niyang si Miko. Paano niya masisikmurang ligawan si Ugly Betty? Hirit ni Punch. Wala naman dito sa Pilipinas si Irene. Sigurado akong nasa puso't isipan siya ni Miko. Tumigil na nga kayo. Ibinato niya ang bola. Pauwi na ako. Hoy, hindi pa tayo tapos. Pigil ni Hiro sa kanya. Nakakawala ng gana. Ayoko na. Nagpatuloy siya sa paglalakad palayo. Pustahan kaya tayo? Narinig niyang sabi ni Punch. Anong pagpupustahan natin? Kung sinong makasikmurang manligaw kay Ugly Betty at makapagpasagot sa kanya, kanya ang pera. Ani Punch. Para kayong mga sira. Hindi na siya nakatiis. Bumalik siya at noon pa siya asar kay Punch. Masyadong malakas ang dating nito. Animi kung sino. Pati ang isang babaeng wala namang ginagawang masama rito ay gusto pang pagtripan nito. Gusto mo ikaw ang mauna? Sabi ni Punch sa kanya. Ano ba naman? Tantanan niyo nga siya. Utos niya sa mga ito. Ligawan mo siya tapos kapag napasagot mo, iyong pera. Kung hindi, ako ang susunod sa eksena. Oh, hayan ha, may partida ka na. Ani Punch na may pagmamalaki sa tinig. I want no part of this nonsense. Gusto niyang ibulalas. At walang kaso kung magpasya man siyang hayaan ng mga kasamahan niya na ituloy ang balak ng mga ito. Napatingin siya kay Punch. Ngising-ngisi ito. Tila nahuhulaan na ang pagtanggi niya. Lalong umigting ang pagkaasar niya rito. And he realized right there and then that it would be better for his conscience and most probably for the woman as well if he went for the deal. Kung siya makapagpapasagot sa babaeng pinagdidiskatahan ng mga ito, mas makatitiyak siyang hindi ito masyadong masasaktan. Call! Natagpuan niya ang sariling sinasabi iyon. The stricken look on Punch's face made his day. The jerk was probably so sure he would refuse, and he was probably dying to prove them he was the man. Inis talaga siya kay Punch. Kung magtatagumpay ito sa pakay nito, hindi lang ito magkakaroon ng mas malaking dahilan para magyabang. Halos nasisiguro na niyang iiwan nitong luha ng babaeng tinagurian nitong si Ugly Betty. Iyon ang nagpatibay ng paniniwala niyang tama ang naging desisyon niya. We should have a time frame for our some sort, sabi niya. Basta may 1 buwan ka para mapasagot siya. Pagkatapos sa 1 buwan din kayong magiging kayo. O ano, kaya mo? Ano mahirap kayanin doon? Sagot niya. Sure ka ha? Baka mamaya biglang aayaw ka pagkatapos lang ng ilang araw. Imbes na nakakadiskarte na ako, maninira ka lang ng buwelo. Ako pa? Ganti niya. Better me than that jerk. Pagtatahimik niya sa nambubulabog na konsensya niya. Alam na ngayon ni Miko kung bakit sa kung ilang bilyong Pilipino na nabuhay at namatay, wala pa yata sa 1% niyon ang naging bayani. Mahirap gawin iyon. Malaki siguro ang sira ng ulo niya. O kaya apektado siya ng bilog na buwan kaya naisip-isipan niyang magpakabayani. Kung hinayaan na lang sana niya sina Punch sa trip na mga ito, hindi sana siya nagkaroon ng malaking problema. Ngayon ay kasubuan na.
Hindi na siya makakaatras. Iyon ay kung mahalaga pa sa kanya ang pride niya. Nakatayo siya sa aisle ng isang grocery store. Tinatanaw niya sa kabilang dulo niyon ang babaeng nagpagkaisahang pagtripa ng mga kalaro niya ng basketball noong Sabado. Ilang araw din niyang pinag-isipan kung paano siya gagawa ng paraan para magkakilala sila. Kung bakit naman kasi kahit ilang taon na pala itong nakatira sa subdivision nila ay wala itong naging masyadong kaibigan sa mga taga roon. Tinanong na niya mga kakilala niya. Wala siya magamit na tulay sa mga iyon dahil maliban sa pangalan at address ng babae, wala nang masyadong alam ang mga ito tungkol dito. Mukhang mapipilitan siyang halukayin ng abilidad niya para magkaroon siya ng tsansang makilala ito. Natsyempo lang na palabas na ng gate ay nakita niyang naglalakad ito. Dali-daling sinundan niya ito. Saka na siya mag-iisip kung paano niya ito kakausapin. Sa grocery store ito pumunta. Sumunod siya sa loob. Palihim na sinusubaybayan niya mga kilos nito. Mukhang may bibilhin nito. Habang patingin-tingin nito sa mga shelves ay naghihintay siya ng magandang oportunidad para kausapin ito. Hanggang bukas ba tatayo ka na lang dyan? Ayaw na niyang palagpasin ang pagkakataong iyon kaya pagkatapos niyang huminga ng malalim ay binilisan na niya ang paglalakad. Hustong inaabot ng babae ang isang pakete ng sanitary napkin nang makarating siya sa kinaroroonan nito. Napaatras tuloy siya. Ang ganda ng timing niya. Nasira ang buwelo niya. Nag-atubili tuloy siya. Tila napansin nito na may nakatingin dito dahil nilingon siya nito. Nang magtama ang mga mata nila ay saka lang siya nahimasmasan. Noon niya naalalang nakatitig siya rito. Tumaas ang isang kilay nito. What? You're gonna buy some pads? Nito, may bahid ng sarkasmo ang tinig. No. Ibang bibilhin ko. Bumaling siya sa kabilang shelf. May inabot siya roon. Kung ngiwi o ngisi ang tamang itawag sa sumilay sa mga labi nito, hindi niya alam. Nang mapatingin siya sa hawak niya, ay muntik na niyang maibalibag dito. Pakete pala iyon ng panty liners. Para sa sister ko. Saad na lang niya. Of course, nito. Ako nga pala si Miko. Bigla ang ginawa niyang pagpapakilala. Para kasing akmang iiwan na siya nito. Hi Miko. Bye Miko. Pagkasabi niyon ay nilagpasan na siya nito. Sumunod siya rito. Hey, I gave you my name. Aren't you gonna give me yours? Itananong ko ba ang pangalan mo? Muli ay pinagtaasan siya nito ng kilay. Hindi nga, pero edi wala akong obligasyong ibigay sa iyo ang pangalan ko. Natigilan siya. Hindi pa siya nasusupalpal ng ganoon ng isang babae sa talambuhay niya. Gusto ko lang makipagkaibigan, sabi niya. Bakit? Nauubos na ba mga friends mo? Pasensya ko kung malapit nang maubos. Gusto mong ipaubayan na lang kita kay Punch? Mukhang bagay kayong dalawa. Pareho kayong masarap sakalin. There's a saying that you can't have too much friends. Ganti niya. Ano ba naman iyong hingin ko ang pangalan mo? Hindi ko naman nanakawin. He tried to be funny. Uso na ngayon ang identity theft. Ganti nito. Lihim na napaungol siya. Di yata't naubos na ang charm niya. O baka naman talagang hindi tinatablan niyo ng isang ito. Lalo tuloy siyang nahamon. I'm not an identity thief. Puso lang ang ninanakaw ko. Hindi identity. Kung hindi ka aswang, miyembro ka siguro ng sindikato nagbebenta ng lamang loob. Wala talaga siyang panalo rito. Ano bang trip ng isang to? Kanina pa naglalaro ang tanong na yun sa isip ni Ila. Mukha naman talaga ng titrip si Miko para naman tangkain itong pick-upan siya. Ka-pick up ba siya? Sa tanang buhay niya ay wala pang gumagawa ng ganun sa kanya. Kaya kung hindi ito nagtitrip, baka naman may sayad dito. Sayang, may itsura pa naman to. Bahagya siyang natinag sa naisip niya. At kailan pa siya nakapansin ng itsura ng isang lalaki? Kung sa bagay, bulag na lang siguro ang hindi makakapansin sa isang ito. Katwiran niya sa sarili. Matangkad ang lalaki nakatagpo niya sa grocery store. Hindi naman masyadong malaki ang katawan nito, pero baka sa suot nitong puting t-shirt ang mga muscles nito. Bukod doon, talagang may itsura ito.
Kaya nga malaking palaisipan at masyado nakakaduda para sa kanya ang pangungulit nitong makipagkilala sa kanya. Napapansin kitang dumaraan sa bahay. We live in the same subdivision but we don't know each other, kaya naisip ko makipagkilala. Saad nito. May bala ka bang tumakbong presidente ng Homeowners Association kaya nakikipagkaibigan ka sa lahat? Aniya. Hindi naman. Friendly lang talaga akong tao. Ako hindi friendly, kaya kung pwede lang, maiwan na kita. Marami pa akong gagawin. Pagkasabi niyon ay naglakad na siya palayo rito. It took every ounce of her willpower to convince herself to keep walking. Ngalingaling huminto kasi siya at balikan ng lalaking nagpakilalang si Miko. Kung alam lang nito, hindi na nito kailangang sabihin sa kanyang pangalan nito dahil noon pa niya alam iyon. Ang suplada mo, kastigo niya sa sarili. Pangit ka na, suplada ka pa. Pero naisip na naman niyang posibleng nantitrip lang ang lalaki. Kung hindi, bakit siya pag-aaksayahan nito ng panahon? Pagliko niya papunta sa cashier ay nahagip o sinadya nga siguro niyang hagipin ng paningin niya si Miko. Nakatayo pa rin ito sa aisle kung saan niya ito iniwan. Sinusundan siya nito ng tingin. Muntik na siyang matisod kahit wala namang nakakatisod sanhi ng kalituhang biglang naramdaman niya. Umayos ka, brigada. Walang rason para magbihag-gahani sa isang lalaking ganon ang itsura. Alam niyang may pakay ito sa ginawa nito at hindi lang niya iyon matukoy-tukoy. Kaya hindi tamang hayaan niyang mabulabog ang kalooban niya dahil tiyak niya sa dakong huli matinding disappointment lang ang aabutin niya. Baka nga masaktan pa siya ng husto. Nang madaanan niya ang hilera ng mga salamin na nakasabit sa household section ng grocery ay bigla siyang inatake ng matinding pagnanais na pagbabasagin ng mga iyon. Lahat kasi ng mga iyon ay tila isinisigaw ang mapait na katotohanang pangit siya. Pinatibay rin ng kung ilang refleksyon niya ang paniniwala niyang wala lang magawa sa buhay si Miko kaya ito umaakto ng ganoon. Mas mabuti iyong pilitan niya sa sarili kaysa hayaan pa niyang maniwala siyang may interes ito sa kanya. Pangkomedya lang ang ganong senaryo. Napailing si Miko. Ilang sandaling ginusto niyang gayahin si Punch at lait-laitin niya ang babaeng nagtaray sa kanya. Siya na ngang inililihis ko sa kapahamakan, ang taray pa. Pagmamarakulyo niya. Pero agad din naman siyang nahulasan. Hindi nga kasi alam ng babae na pagmamagandang loob ang layunin niya sa pagtatangka niyang makilala ito kaya ganun ang kinikilos nito. You also have to admit you didn't exactly make a good impression. Tanggap niya iyon. Masyado siguro siyang tensyonado kaya ganoon. Lalo pa siyang natensyon nang mawari niya na hindi umuubra ang pagpapakyut niya rito. Was he losing his touch? Nakakababa yata yun ng moral. Nakaka-challenge din. He could do better, of course he could. Kung kay Punch na lang, di hamak na mas magaling siya. I know some moves that guy could never even begin to imagine. Hanggang salita ka lang. Patunayan mo kaya? Hinanap niya si Ila. Hindi na niya ito makita. Mabilis na siyang lumabas ng grocery store. Ang unang hakbang sa anumang misyon ay ang pangangalap ng impormasyon. Doon siya nagkulang. At yaman din lamang na babalik na niya ang career in ang ginagawa niya, dapat lang siguro simulan na niya ang pangunguha ng impormasyon. Wala siyang mapagtanungan. Diskartehan niya. Natanaw niyang pauwi na si Ila. Palihim na sinusundan at sinusubaybayan niya ito. He felt a bit foolish. Hindi niya pinangarap maging stalker at hindi niya maintindihan kung bakit may mga taong nag-e-enjoy na gawin iyon. Nasa labas pa lang ito ay naririnig na niya ang mga kahol ng aso na nagbumula sa loob ng bakuran. Pagbukas nito ng gate ay nasilip niya ang mga asong tila tuwang-tuwa at sabik na sabik sa pagsalubong dito. Namangha rin siya sa transformasyon sa itsura ng dalaga. Kung kanina ay kunot na kunot ang noon nito sa pakikipaglaro nito sa mga di makapiling na aso, ay naging napakaaliwalas na ekspresyon ng mukha nito. Yumuko ito, tila binibigyan ng pagkakataon ng mga alaga nitong mahalikan nito. Natanaw rin niya na binuhat nito ang isang maliit at mabalahibong aso.
Iyong malalaki na may panay na ang paghimas nito sa mga ulo at katawan ng mga ito. Kahit nga dilaan ng mga ito ng mukha nito, tila walang problema rito. Parang ang tuwang-tuwa pa ito. Nakaisip agad siya ng isang magandang paraan para makilala niya si Ila. Kailangan niyang maghintay ng tiyempo. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.